Magayon, ano nangyari sa kanya? Siya ay nanghina pagkat ang kanyang lakas ay isinuko niya samantalang ipinagkaloob sa'yo. Ngunit huwag kang mag-alala. Kami nang bahala sa kanya. Marahil ho ay sapat na ang mga nakuha namin kayamanan upang tanggapin kami muli at respetuhin ang mga Kastila sa aming pueblo. Mapapahama ka lang, Elena. Kailangan mo ng proteksyon. Nais niyo ba ako mag-asawa ng Kastila? Si Magayon ay iniwan namin sa puno ng dakit upang doon bumawi ng kanyang lakas. At sa sandaling siya ay magising na, patid kong magbabalik din siya agad dito. Lapastangan ka! Patawad, Diwata. Hindi ko ibig na ikaw pagsamantalahan. Anong ginagawa mo dito sa Ilawod? Nandito ako dahil sa aking anak, si Antonio. Saan mo itinago si Antonio? Huwag kang matakot, Antonio. Kailangan kong makita kung ano ang taglay mong pambihirang lakas. Natutuwa ako sa iyong pinamala sa iyo. Nagkakilala na ba kayo ni Antonio? Hindi pa, Mayang. Maaari mo ba akong tulungan, Mayang? May naisip parating na mensahe sa inyo si Simeon. Ano ang kanyang mensahe? Nais niya kayong makitang dalawa ni Antonio bukas. Pagsikat ng adlaw sa may tabi ng ilog. Hindi ko naiibigan na hindi ako pinagbigyan sa aking pakiusap ng mga diwatang yon. Ako'y nababagabag na lumala pa ang kaguluhan sa pagitan ninyo ng diwata ng pagkaganib. Hayaan na ninyong gawin niya ang kanyang nais upang pagbayaran sala si Malaya. Ngunit pati din ninyong hindi namin ito papayagan. Kaya't gawin na ninyo ang inyong nais kay Malaya. Mga balang! Batid kong kayo'y gutom na. Kaya inuutusan ko kayo na magtungo sa kinaroroonan ni Malaya. Pagkat siya ang pagkain inihahain ko sa inyo. Kahit pa may mentala si Malaya sa kanyang anting-anting, wala siyang takas sa mga balang na naghahangad sa kanyang laman. Kakaibang pagpaparusa ang iyong ipinataw kay Malaya. Parusang magdadala sa kanyang pagpanaw. Tiyak kong hindi niya kayang labanan ang sangkatutak na balang na ipinadala ko sa kanya. Mama, hindi na ako makapaghintay sa pagsikat ng araw bukas. Sabik na umakarap ang aking papa. Kaya nga, kailangan mong matulog ng maaga dahil maaga ka rin gigising bukas. At huwag mo kakalimutan magdasal, ha? Panginoon, salamat po para bukas. Pagkat sa wakas, magkikita na kami ng aking tunay na papa. Sige na. Sige na. Magayon, salamat at balik ang iyong lakas. Ngunit tila, hindi ka natutuwa. Panghas na lalaki. May nangyari ba hindi ka nais-nais sa kabubatan? Huwag mo akong alalahanin, Lihangin. Si Malaya, ginambala ba siya muli ng diwata ng pagkaganid mula nang nawalan ako ng malay? Wala pang ulat-ulat kay Malaya. Ngunit hindi may iwasan na malagay siyang muli sa panganib. Dahil kay Siddhartha. Paano naugnay ang mahal na Siddhartha kay Malaya? Dumulog siya dito upang makipagkasundo sa atin. Ngunit tumanggi kami sa kanyang pakiusap na hingin si Malaya at ipagkaloob kay Burigadang Pada Sinaklang Bulawan. At dahil sa aming pagtanggi, tiyak na nagalit si Siddhartha. Maaari itong magdulot ng panibagong suliraning kay Malaya. Tila ay nadagdagan pa ang mga susuungin niyang pagsubok.
Makabusog, tiyak kong binawian na ng buhay ang hangal na Indio. Sa wakas, matatahimik na rin ang aking kapatid. Binabati kita sa iyong tagumpay. Mga balang! At may dala silang ulat! Bigo ang mga balang! Umailalim sa tubig si Malaya kung kaya't hindi nila ito nasundan. ¡Madre de Dios! ¡El aliado del demonio! ¡Simeón! ¡Aún está vivo! ¡Debe morir, indio! Hindi ba natin hihintayin si Elena at si Nay Remedios? Malayo ang kanilang pinuntahan. Kilala ko si Remedios. Hindi yun magpapagabi ng walang pahintulot, kaya't nakatitiyak ako na bukas na sila makakabalik. Kung alam ko lang, sana sinamahan ko na sila. Wala pa man din sila kasamang lalaki. Huwag kang mag-alala, Diego. Kilala kong aking anak. Mag-iingat yon. Hindi lamang ako nag-aalala. Hindi rin ho kasi ako sanay na hindi nakikita si Elena na matagal. Sabik na ako makita siya. Elena, kung nais mo talagang bumalik sa inyong pueblo na katanggap-tanggap at hindi pinaghihinalaan sa iyong yamang nakamkam, kailangan mo mag-asawa ng Kastila. Iyon ang magbibigay sa iyo ng proteksyon. Kailangan kong makakilala ng isang Kastila na maaari kong maging asawa. Paano nakatakas si Simeon? Masyado po siya mabilis. Mariano! Anong nangyayari dito? Sino ma ito? Sila mga soldado siya nakakita kay Simeon sa lawa. Sa mga palad, nakatakas sa kanila. Kung ganon, pagbutihin ang pagbabantay. Sigurado akong umaaligid lamang si Simeon sa aking pueblo. Roto! Saan ka nagaling? At ano nangyari sa'yo? Huwag mo nang alamin. Dahil hindi ka maniniwala sa mga naganap sa akin. Anong nangyari sa aking patid? Nagkausap ba kayo? Naipabatid ko na kay Senyorita Esperanza ang iyong binubuo Malaya. At ang sabi niya, makakaasa ka raw na makikita mo sila bukas sa pinili mong tagpuan. Daghang salamat. So kasi makita mo na ang iyong anak, Ubo Malaya. At sa kahit sandali, magiging isang buo kayong pamilya. Batid kong sila rin na hindi na makapaghintay para bukas. Ubo, bakit ngayon ka lang nagbalik? Anong nangyari sa'yo? Masakit pang tiyan mo? Sinalaki ka ba ng mabangis na hayop? Isang napakagandang nilalang gumawa sa akin ito, Liway. Nagalit siya sa akin pagkat
Hindi ko napigilan ang aking sarili. Ano? Hindi kita maunawaan. Natagpuan ko si Magayon sa kakawayan. Wala siyang malay. Nilapitan ko, hinagkan ko siya sa labi na walang pahintulot. Pagkatapos ay nagulat siya. Nagalit. Lapastahan ka! At winaksi niya ako ng kanyang kapangyarihan. Sa susunod, ay huwag ka ng mga has na lumapit o humalik man lang sa isang diwata kahit gaano pa siya kahalinan sa iyong paningin. Kung inaakala niyang natakot ako, hindi. Sa katunayan nga, Liway, mas lalo pa nga ako naakit sa ginawa niya. Liway, makikita mo, yung si Magayon, mahuhulog din ang loob niyan sa akin. Kung higit na nanganganib si Malaya buhan ng galit ni Siddhartha, anong maaari nating hakbangin, Magayon? Hindi ko pa batid, Lalahon. Ang mahalaga ay meron siyang anting-anting na may kalakip na mentala sa sino mang nais kumuha. Mainam na siya may pananggalang. Ngunit, paano kung gamitan siya ng lakas ni Siddhartha na isang higit na makapangyarihang diwata? Ano mang sandali ay maaaring lusubin nila muli si Malaya? Tama ka, Lalahon. Barangaw, maaari ka ba naming italaga bilang diwatang magbabantay kay Malaya? Kailangan may tumingin sa kanya mula sa atin. Pagkatiyak na hindi siya lulubayan ni Burigadang Pada Sinaklang Bulawan, maging si Siddhartha. Magayon, hindi mo na kailangan makiusap. Makakaasa ka sa akin. Ang tinutukoy niyang supling ay nagngangalang Antonio. Ang anak ni Malaya sa isang babaeng nagngangalang Esperanza. At si Esperanza ay anak ng pinunong dayuhan na nanakop sa kapatagan. Bakit kailangan nilang palihim na magkita ng kanyang mag-ina? Pagkat si Malaya ay tinuring na matinding kaaway ng mga dayo. Siya rin ay napatawan ng kaparusahang kamatayan. Pambihira rin pala ang naging buhay ng anak ni Ina Giginit. Batid ko na ang gagawin ko kay Malaya. Oo. Bakit ka bumangon? Hindi ko madalaw-dalaw ng antok. Sabik na ako makita ang aking anak. Sana'y umaga na. Nang makaharap at mayakap ko na siya. Ubo, mangyayari yun at higit pa. Kaya magpahinga ka na. Gugustuhin mo ba na nanghihina ka kapag nakaharap mo ng iyong mag-ina? Sino nandyan? Sino nandyan? Sino ka? Ako, si Burigadang Pada, Sinaklang Bulawan, ang diwata ng pagkaganit. Anong pakay mo sa akin? Narito ako bilang kapanalig mo.
Hindi ba't gusto mong mapaslang si Malaya? Maaari ako makatulong sa'yo. At bakit naman kita pagkakatiwalaan? Gayong mula rin siya sa lahi ninyong mga diwata. Malaki ang pagkakasala sa akin ni Malaya. Nang paslangin niya ang aking kapatid na diwata. Kung talagang makapangyarihan ka, bakit hindi mo siya kayang parusahang mag-isa? Dahil pinangangalagaan siya ng ibang mga diwata. At bukod doon, meron siyang anting-anting na nakuha niya sa aking kapatid. Anting-anting? Hindi mo siya basta-basta magagapi. Ngunit may paraan upang siya'y mabigo. Yun ay kung magtutulungan tayo. Bukas, pagputok ng araw, makikipagkita si Malaya kay Esperanza kasama ng kanyang anak na si Antonio. Paghandaan mo ang muli niyong pakikita. Ubo, kumain ka muna bago ka umalis. Kailangan ko mauna sa aming tagpuan, Mayang. Sige, naiintindihan ko. Ingat ka. Ipagdasal mo na lamang na maging maayos ang pagkikita naming pamilya. Aling Remedyo, sino bang hinihintay natin? Si Senyor Paquito Alejo. Siya ang Kastila kong kaibigan. Dati siyang soldado na pilaya ng kanang paa, kaya hindi na nakabalik sa Espanya. Wala pa siyang asawa at mabuting tao. Magugustuhan ka niya. Subalit, Aling Remedios, hindi ho ba masyado na siyang matanda para sa akin? Iha, walang Kastilang kaedad mo ang magpapakasal sa'yo at magbibigay ng pangalan sa mga Indio, lalo na mababantingin nila sa atin. Si Senyor, mamahalin ka niya. Pakakasalan ka niya. Ibahin mo si Senyor Paquito. Matagal na siyang naghahanap ng kanyang esposa, ngunit wala nagkakagusto sa kanya. Elena, hindi kanya ipagtatabulan. Bagkus iisipin niyang hulog ka ng langit, lalo na't may ganda ka. Buenos dias ho, senyor. May dala ho kaming makakain nyo. Galing ho sa merkado. Muchas gracias, Remedios. Sino ang dalagang kasama mo? Senyor Paquito, si Elena ho. Hola, senyor. Mama, halika na po, bilis. Sige. Halika na. Buenos dias, Papa. Maaga kaming nagising ni Antonio pagkat nais niyang mamasyal sa parang. Paumanhin kung iiwan ka namin mag-isa sa hapag. Si. Está bien. Samahan mong iyong anak sa pamamasyal. Maganda sa katawan ng batang masikatan ng araw. Gracias, Papa. Hasta luego, Papa Wancho. Esperanza. Halika na po. Buenos dias, senyor. Mukhang napaga ata ang ating pagpupulong. Dahil maaga rin ang ating trabaho. Kalalabas lang ni Esperanza at ni Antonio. Susundan natin ang dalawang yon saan man sila magpunta.
Mahal na Diwata, kung naririnig mo man ako, mayroon akong alay para sa'yo. Nais ko sanang humingi ng kapatawaran sa ginawa kong kalapastanganan kahapon. Mahal na Diwata, hindi ko sinasadyang hagkan ka. Batid kong mali ang aking ginawa pagkat babae ka pa rin na dapat ginagalang. Ngunit di ko napigilan ang aking sariling maakit sa iyong mga labi at sa iyong karikitan. Mahal na Diwata, kung maaari sana'y magpakita ka muli sa akin. Nais ko lamang makipagkaibigan. Mahal na Diwata. Halika na! Simeon! Papa! Antonio, anak ko. Pinapakita mong pagmamalasakit sa aking anak. Dasal ko nga na sana kayong dalawa ng aking anak ang magkatuluyan. Narito po kami upang humingi ng basbas at pagsang-ayon. Nasaan ang kanyang pakakasalan? Napakatagal naman bumalik ni Ubo Malaya. Nag-aalala ako baka may nangyari ng masama sa kanilang pagtatagpo ng kanyang pamilya. Ano mang mangyari masama sa ating pinuno, tiyak panghihinaan ng loob ang lahat ng insurekto. Nailahad ko sa pinuno ng mga dayo ang hakbangin ng nag-iisa naming kaaway. Kaya tiwala ako na gumagawa na sila ng paraan ngayon upang masupil si Malaya. Pakiramdam ko'y nasa panganib ang ating pinuno. May tiwala kung hindi mapapahamak ang ating pinuno, Ubo.